karamihan ng mga kamusliman, hindi nila alam, ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah ay napakataas ng kanyang antas sa Islam. Kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sumumpa siya dito sa 10 araw, kung saan sinabi niya, wal fajr, walayalin ashr. Sumumpa ang Allah sa bukang liwayway at sa 10 gabi. At sinabi ni Ibn Kathir, rahimahullah, sa kanyang tafsir, sabi niya, walayalin ashr, ang tinutukoy dito ang 10 araw ng Dhul-Hijjah. At kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sumumpa siya sa isang bagay, ang Allah, siya yung tagapaglikha ng lahat. Ibig sabihin, napakataas nitong antas nito. At napakahalaga ang bagay na yun. Kaya ang Allah, sumumpa siya, walayalin ashr, yung 10 araw ng Dhul-Hijjah. Makita natin, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binigyan niya ng napakalaking importance dito sa mga araw na ito. Kung saan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, afdalu ayyamin ad-dunya, ang pinakamainam na mga araw dito sa mundo, ayyamul ashr, yung 10 araw na ito. At tinutukoy niya yung 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ngayon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsabi siya ulit sa isa pang hadith kung gaano ka-importante ang mga araw na ito. Sabi niya, ma min ayyamin, wala sa mga araw, kahit anumang araw, na ang mga mabubuting gawa, al-amalus salih, ay ahabbu ilallah, ay sobrang mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mabubuting gawa, maliban sa mga gawain sa araw na ito. Itong 10 araw na ito. Ngayon ang mga sahaba, nagtataka sila, nagulat sila. Kasi alam nila, kabilang sa mga pinakamahal na gawain sa Allah ay ang jihad fi sabilillah. Ang pag-jihad sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pumunta sila. Sabi niya, Ya Rasulullah, pati ang jihad fi sabilillah? Sabi niya, walal jihad fi sabilillah. Kahit pa ang jihad sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban lang sa isang tao na lumabas siya, nadala niya ang kanyang sarili at dala niya ang kanyang kayamanan. Hindi siya nakabalik, ibig sabihin namatay siya sa jihad. Mas mainam ang mga 10 araw na ito.